Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Sagittarius? Kamusta ang mga adventure? Tingnan natin kung anong bago para sa mga Sag. Remind ko uli kayo. May bumibigay sa akin. Hindi po ako magme-message yan yung isa-isa. If you're ready to have your personal reading, just send me a direct message. Ang palatandaan na nag-iisa at legit account natin, isa lang po yung pina-follow, which is yung backup account natin kay Angeles 11. Mystic Siren din po. Okay? Ingat sa mga nagme-message. Okay? Sale pa rin ang ating mga crystals. Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleanse, and ritualized by the Enlightened Guide. Alright? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of March. Let's see mga kasaji. Let's see ano meron sa mga Sag. Three more shadows for the Sag. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of March. Let's see. Mga Sagittarius na optimistic. Conflict. May conflict sa pagsasama sa isang solid connection. Kasal, engage, like official partner. Okay? May mga decision na kailangan gawin towards the wish fulfillment. Okay? I feel okay naman kayong dalawa. Meron lang mga pinag-uusapan ng mga future plans toward your wish fulfillment. Okay? May hinihintay na pag-uusap or good news yung feminine, pero sabi niya hanggang hindi niya natatanggap yung good news, plano, from the masculine, magpaplano na rin siya ng sarili niya. For now. Someone is, mga Sagis, trying to detach ang kanilang sarili sa relationship na to, napapagod ng magbigay, napapagod ng mag-effort. Sagis are trying to manifest conversation dahil may mga gustong pag-usapan tungkol sa mga unfair situation na nangyari sa pagsasama na to. But I feel naghahantayan kayo, sabi ng masculine, hinihintay din niyang like maunang makipag-usap, mag-reach out, mag-open up yung feminine. Okay? So, feminine, if you're watching this video, hinihintay ka ng masculine na ikaw daw yung mauna. Ang iyong prinsesa, hinihintay ka maunang makipag-usap. Okay? But I feel the masculine is playing it safe. Inisip niya siguro baka galit ka pa, kaya hinihintay niya ikaw muna yung mag-reach out. Alright? Find the balance. Sabi ng masculine, he feels defeated and betrayed about a certain situation. Natatakot din siya na baka ma-reject mo siya if ever siya yung unang mag-reach out. Let's see. But may nakikita akong betrayal dito, okay? I feel nagkaroon ng lies that someone feels betrayed about this connection. Such. The reason for the reading is nagkaroon naman ng swerte, okay, for this connection. Favorable situation, but meron talaga mga pagsubok, no, or sabihin natin imperfection sa pagsasama, sa ugali. Nandun pa rin yung mga dating pagtatalo, but I feel mas nagfo-focus kayong dalawa about financial stability. Recent past, sabi ng mga Sag, kapit lang sa lahat, sa relationship, sa goals, sa mga nilulutong mga financial goals, negosyo, okay? Sales, kung ano man yan. Kapit lang, okay? Maraming iniisip na negosyo at very, very Sag na very optimistic na sa dami ng options daw niyan. Siguradong may mako-close na sale, sigurado daw na may another source of income, okay? And also about the relationship, marami ding iniisip on how to make the connection easier, may harmony, okay, na mas maayos. Okay? So, sabi ng mga Sag, but I feel this is more about money matters. Maraming pinagpipray na financial stability ang mga Sag. Minsan, yung feminine, nawawala na siya ng, napapagod na, no? Napapagod, nabu-burn out sa, like, naayusin na magtrabaho, na kumilos, to make the finances stable. For some of you, may pinagtatalunan na, trust issues. Okay? Sabi ng mga Sag, hindi naman tapos. Wala namang planong tapusin. Ayusin. Walang planong
tapusin, no? Na parang kapit, do talagang nahihirapan, maraming disagreements. Pareho kayo, no? Your person also is not doing anything na parang this is the energy of bahala ka dyan. So I feel parang pareho kayong na burnout, na pagod, na gusto nyo munang i-isolate ang isa't isa, mag-recharge, magpalamig ng ulo. Sagittarius, you feel so broken-hearted about sa situation na to. At nadi-disappoint ka rin because yung person mo, sabi mo, ang stubborn. Ayaw pa rin niyang makipag-usap, ganun. Pag hindi ikaw lagi ang gagawa ng paraan, parang ang ego, hindi ba siya gagawa ng paraan, basta ikaw na yung nagtatampo. But it feels like nag-iisip naman yung person mo na matapos na yung disagreements at maging okay na kayo. But this feels like hinihintay ka talaga niya na ikaw yung unang mag-reach out kasi parang naaalangan siya na baka magtalo lang kayo pag siya yung unang nag-reach out. Okay? Again, find the balance. May mga doubt here, especially yung feminine. Sabi ng feminine, makukuha ba talaga niya yung mga goals niya? Magiging productive ba siya this 2025? In terms of relationship, sabi ng feminine, mahalaga sa kanya ang pagsasama, tong relationship na to, kahit daw may mga away. Sabi nga nung feminine, no, sa connection na to, kahit nga ang dami na niyang nalaman, na-reveal sa connection na to na hindi maganda, nandyan pa rin naman daw siya na to stay. Though minsan talaga kailangan ng like huminga. Alam mo yun, na parang wait lang. Lumayo ka muna. Kailangan huminga, like magpababa ng emosyon, magpakalma. Okay? May mga ganun lang. But I feel the feminine is so willing to make this connection right. To make this connection work out. Okay? Para magkaroon ng harmony ang relationship na to, Madagascar Rose Quartz, the pink crystal for heart chakra. Okay? The amethyst crystal also is for mental clarity and a stronger connection with the divine. Yung black crystal natin, which is the Madagascar black tourmaline, is for grounding of emotions and to show away the negative energy, especially the evil eye. Okay? PM lang para sa mga crystals. Until the end of June, I feel nandyan pa rin. This is the Sagittarius energy, temperance, finding the balance. Kasi gusto pa rin ng long-term relationship, manifesting long-term. But I feel may mga dishonesty din dito na kailangang mag-usap, natapusin na yung dishonesty, hulaan, pakiramdaman, merong mga kailangang like heart-to-heart conversation na kailangang mangyari para magkaroon ng clarity. Mahirap kasi yung hulaan ng feelings, hulaan ng iniisip, di ba? Okay. So, I feel magkakaroon ng pag-uusap because there's the Hermit card, which is like, i-isolate nyo yung sarili nyo, papakalmahin ng emosyon, and you'll find the wisdom, na parang titignan mo rin, parang you'll put yourself in your person's shoe, para din makuha mo, no, bakit ba niya iniisip to, bakit niya to nagawa, and, you know, titimplahin mo yung nangyayari, hindi mo lang i-consider yung sarili mo. Titignan mo rin kung bakit niya nagawa or nasabi to, or bakit he's not making any move, something like that. Okay? This is like waiting for a perfect time, and I feel magiging ayos. This is like you parang kiss and makeup energy, magkakaroon ng hindi ko masyadong nakikita na may malinaw na pag-uusap, but nakikita ko dito na mahal nyo yung isa't isa, na parang sige, kahit hindi kita naiintindihan, okay na. Sige, basta hindi naman sobrang deal breaker, okay na, bati na tayo. Okay? So may mga bagay na pag-uusapan at may mga bagay na hahayaan na, no? Little things, petty things, alright? May nakikita akong magandang outcome here, magkakasundo at mag-uusap ulit ng long term, okay? If you're manifesting abundance, citrine bracelet. Okay? Meron din dito na mag-uusap na hindi naman kailangang itago yung mga like bad news. Okay lang yan. Masusolusyonan yan. Okay? To make the other person comfortable and to feel safe na kahit may nagawa siyang mali, it's safe really na sabihin na may mistake siya. Okay? May nakikita akong malaking understanding here and love and compassion and empathy para sa isa't isa. Alright? And that would be the Sagittarius reading for the month of